fake fact boom, pipila lang ang mga kada sa fact kung sa tingin nila ay totoo ang statement. At kung hindi naman sila believe, pipila lang sila sa fake. Lahat ng mali may parusa at out na sa game. At ang isa namang matitira ang mag-uuwi ng premyo. Ang tanong, kada squad, handa na ba kayong mapulbusan? Parang handang-handa ah. Sino sa tingin nyo unang mapupulbusan? Ay, ikaw po! Naku, si tatay, tignan natin. Kaya naman mga kada, let's play Fake Fact Boom! Here's item number 2. Alam niyo po ba na bawal magpakain ng kalapate sa sidewalks at streets po ng San Francisco? Oh, kayo ba'y nakabasa na ng ganito o nakapanood na ng ganito na bawal magpakain ng kalapate po sa sidewalks at streets ng San Francisco? Ano sa tingin nyo kada squad? Ito ba ay fake, fact, boom? Pila. 4, 3, 2. Ano, Ferdy? Magbibigay ba tayo ng pagkakataon? Another chance? Okay, another chance. Kung gusto niyo po lumipat, pwede po kayong lumipat. Naku po, hating-hati ang ating kada squad. Interviewin nga natin si tatay na nagtaas ng kamay kanina, si Tatay Rodney. Dito po tayo. Ayan po, tabihan niyo po ako. Bakit sa tingin niyo po kayo unang mapupulbusan? Mukhang ito na yun. Ito na yun. Bakit po kasi kayo lumipat? Kasi Sino po tumulak? Ganun daw. Sino po? Sino nagsabi? Ituro niyo po. Para pag napulbusan, isasama po natin. Nagtago? Sa likod. Pero sa tingin niyo po, tama po ba yung sagot ninyo ngayon? Parang mali eh. Parang mali. Feeling niyo pwede pong magpakain sa sidewalk at streets ng San Francisco? Parang, hindi rin ako sigurado. Pero kayo po'y nakapag-alaga na po ng kalapate? Opo. Paano niyo po tinatawag yung kalapate? Pabalik sa inyo. Chuchu. Alam niyo, baka po aso ang dumating yan. Kasi sa amin po, pag tatawagin mo yung kalapate, di ba palakpak po? Kaya kinukuha ko sana yung mic. Kaya lang sabi niya, chuchu. Ganun niyo po tawagin? Hindi po. Ay, Hindi naman akala po. ko naman ito si Tatay Roddy. Pero palakpak din po talaga. Opo. Bumabalik po talaga. Ganun. Ayun. Kurr, kurr, kurr. Ayan na. Sa inyo po ba itong kalapate na papadating dito? Ay! Iba yan! Agila yan! Sa New Year yan. Thank you, Tatay Rodney. Tingnan natin kung mapupulbusan na ba si Tatay Rodney at ang kanyang kasama. Ano po ba sa tingin nyo kada squad dyan sa ating Team Bahay at Team Online? Sa tingin nyo po ba, pwede po magpakain ng kalapate sa sidewalks at streets ng San Francisco? Ito ay... Ano? Ano? Ito ay... Fact! Bawal pong magpakain ng kalapate sa sidewalks at streets ng San Francisco dahil ayon po sa San Francisco Public Works Department, feeding pigeons harm our neighborhoods and also harm the birds. So, bawal po yun. Okay? At hindi ka mapupulbusan. Tama na lumipat ka. Sinong mapupulbusan, amiga? Ito lang yung part na hindi sila natutuwa pag nakita nila ako, hate nila ako. Dahil ka dito, nila? 1, 2, 3. Oh! Sabi ko na nga ba, Ate Jo, sorry lang. Ate, sorry. Si Raymar ko, babalik. Ala, sorry na. Oh, card! Woo! Balik dito, full boss team. Photo tayo, naka-full boss. Ayan. medyo madami
dami-dami ang napulbusan at iilan na lang ang natira. 2, 4, 6, 7 na lang po ang ating kada squad natira. Kaya naman, here's item number 6. Eto, baka makarelate kayo dito. Baka nararamdaman nyo, ganyan. Alam nyo ba, lang ang ating atay ay lumalaki po during the day? Ha? Nararamdaman niyo po bang lumalaki? Sabay atay, pamali ako. Lumalaki yung atay natin during the day? Sa tingin niyo po ba? Ano ba sa tingin niyo kada squad? Ito ba ay fake? Fact? Boom! Pila! Pila! 4, 3, ay wag dyan! Ay! Another 5 seconds, Kevin. 5, 4, 3, 2. Alam, may nanalo na. Ano po? Gusto niyo po bang lumipat? Or yun? Wag na, may nanalo. Hindi. Wala po ba? Kayo po, Mami Lisa, gusto niyo po? Gumaganito si Mami Lisa eh. Atras sa bandi. Oo. Oh. Eto pang si Isa, si Mami, pinilit. Ay, ala! Bakit ka lumipat, Mami? Bakit ka lumipat? Pakihawakan mo to, Mami. Bakit ka lumipat? Dito tayo. Bakit ka lumipat sa Gusto fact? ko lang po dito sa fact. Bakit? Baka sakali manalo pa po. Feeling mo lang, paano pag napulbusan ka? Okay lang. Okay lang. Wala ka, hindi ka naman tinulak ni Tatay Rodney. Hindi naman po. Hindi naman. Ito yung kagustuhan mo lang. Opo, galing Gusto sa mong puso. samahan si, ano pong pangalan natin? Si Irene? Opo, ma'am. Okay. Pero hindi mo ba nararamdaman yung atay mo na lumalaki kapag araw, during the day? Sa gabi, maliit lang siya. Atay? Hindi po. Hindi. Hindi mo siya nararamdaman. Sino nga bang makakaramdam nun, di ba? Anyway, thank you, Adeline. Thank you, ma'am. Saan ba yung atay? Saan po? Iba-iba po kayo, ha? Wala po dito. Saan po ang atay? Sino bang eksperto dito? Saan? Basta somewhere po dyan. Nandyan lang siya. Okay, mag-comment po kayo kung alam nyo. Saan? Ay, sa contest daw yon. It's atay. Hanap! Eto na nga lang. Dito na nga lang tayo. Alam niyo po ba? Dito na lang. Alam niyo po ba ng ating atay ay lumalaki during the day? Ito ay! Ito ay! Ito ay! Fact! Ay! Tuwag-tuwa si Mami. Ang atay po ay lumalaki during the day. Ayon po sa isang study na ginawa ng Swiss researchers, ang ating atay ay lumalaki ng 20% po during the day dahil mas nag-exert po tayo ng effort sa umaga kumpara sa gabi kung saan tayo ay natutulog. Imagine mo, lumalaki pala siya ng 20%, no? Kapag araw. Interesting. Galing. Oo. Yan ang Yung susunod atay natin sa FFB. Isahin natin lahat ng internal organs. Ang Pero dami dapat alam nyo saan siya nakaposisyon. Dami natin natutunan sa'yo, Mama P tuloy. Mama Ems. Wala pa! Pero dito, ate. Ate Mai! Ay, ang cute nito. Sorry na. Sir! Pa-cute. Ayan. Dito, photo tayo, full boss team. Hello, Mom. Ma'am Kim. Oh. Pose kayo dyan, pose. Oh. Maraming salamat po. Let's go here. Yan. Okay, thank you, amiga. 3 na lang ating kada squad na titira. Here's item number 8. Sorry, sir. Alam nyo ba na isang kartero po? Alam nyo po ba ang kartero? Opo. Yan po, pampatanggal Hindi ko po na- alam. Hindi, alam ko. Yan yung Hindi ko alam. naghahatid ng mga sulat. Diba? Ang nakapagpatayo po ng kastilyo gamit lang ang mga batong pinupulot po niya sa daan habang siya ay nagdi-deliver ng mga sulat. Weird na yung atay. Pwede ka bang lumalaki. makapagpatayo ng kastilyo gamit yung mga bato? I-research Ano ko. po ba sa tingin nyo kada squad? Ito ba ay fake, fact, boom! Bilang!
fake? Marami kasing bato eh, bago makagawa ng kastil. Mga ilan po? Mga libo-libo. Libo-libo. So sa tingin niyo po hindi niya naipon yun? Siguro. Totoo nga naman. Kasi sobrang laki nga naman ng kastilyo, di ba? Ikaw, Mami Irene, dito po tayo sa gitna para makita ang inyong beauty. Bakit po fact ang inyong sagot? Pwede naman po mangyari yun eh. Pwede. So mga tingin nyo, ilang araw kaya siya o Pag ilang matagal, oras? kung ilang taon na pong, pag medyo matagal na po siguro. Yung kanyang trabaho, portero, no? Pwede po makaipon ng maraming bato. Maraming salamat po. Eh di, hindi na kastilyong buhangin yun. Kastilyong bato na ang tawag doon. Hanap! Kada squad. Kanina ko pa kasi siya nasa isip eh. Eto na. Alam niyo ba na isang kartero po ang nakapagpatayo ng kastilyo gamit lang ang mga batong pinupulot po niya sa daan habang siya ay nagdi-deliver ng mail. Eto ay! Posible ba yan? Eto ay! Eto ay! Fact! Isang kartero po ang nakapagpatayo ng kastilyo gamit lang ang pinulot niyang bato. Siya ay ang French mail carrier po na si Ferdinand Cheval na itinayo po ang kastilyong de Palais Ideal. Gamit lang ang mga batong pinupulot po niya sa daan. Inabot po ng 38 years. Grabe, para maitayo po ni Ferdinand, si paring Ferdinand, ang kanyang kastilyo kahit wala siyang background sa engineering or architecture. Imagine, no, 38 years niyang ginagawa yung paghahatid ng sulat, pero nakapagpatayo siya ng kastilyo. Dito naman, hindi naman siya tatagal ng 38 years. Ilan Mabilis lang. Wala pang seconds. 0.38 seconds. 3, 2, 1. Whoop! Ala, ang dami! Sorry! Ang dali lang! Lagot! Ala! Maraming salamat po, Irene and Annalyn. Dahil dalawa na lang po kayo, kailangan nyo pong maghiwalay dito, okay? Paunahan na lang po, pero wala pong tulakan, okay? Makinig mabuti. Here's item number 3. Alam nyo ba na may isang astronaut na nakarating ng buwan kahit po allergic siya sa moon dust? Meron nga bang ganun? Pwede ba yun? Na makakarating ka ng moon pero allergic ka sa moon dust? Ay, stressful po! Ano po sa tingin nyo, kada squad? Ito ba ay fake? Fact? Boom! At naghiwalay na nga po si Irene at Annalyn. Okay, kayo po ba may allergy kung saan-saan? Wala naman po. Wala na. Sa pangit na joke na. Hindi ako mag-joke. Wala na po akong joke dito eh. Kaya, wala na nga, Christian. Kaya sagutin na lang natin to agad-agad. Kayo po ba, kada squad, team bahay at team online, ano po sa tingin nyo? Meron nga po bang astronaut na nakarating po sa buwan kahit allergic po siya sa moon dust? Ano sa tingin nyo? Ito ay... Ito ay... Ito ay... What? Meron pong astronaut na nakarating ng buwan. Siya po ang astronaut mula sa Apollo 17 mission na si Harrison Schmitt na may severe allergy po sa moon dust. So, pwede pala yun, di ba? Kahit, paano kaya yun, no? Nangati kaya siya doon or siguro nag-take siya ng medicine prior. Pero, di ba, no? Allergic ka sa moon dust. Paano mo malalaman na allergic ka sa moon dust? Siyempre, saan ka Anong punta? nakarating na To siya the doon? moon! Yan, Ito. Hindi to joke. Ano? Eh, magkasama naman talaga sila. Nanalo naman si Ate Irene. Ate Oh. Irene, ikaw na magpulbos. 2, 1. Ang bae! Wow! Thank you, Annalyn. Thank you. Maraming
Salamat po. Sana Congratulations. nag-enjoy po kayo. Ay, labanan pala ng banks ang nangyari. Pero banks mo ang nanalo. Irene, congratulations! Panalo ka po ng Front Row Gift Pack. Maraming salamat po. May natutunan po ba kayo? Meron po. Yun. Imagine, no, ako yung atay, yung natutunan ko Ako dito. din. Lumalaki pala Oo. siya, no? Hanggang sa susunod na pilian at pilahan dito sa Fake Fact Boom! Hi, mga ka-Net 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.